Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang purpose ng buhay mo, ano ang clear goal or direction mo, ano ang kaya mo isakripisyo, or ano ang gusto mo ma-solve. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Gamit itong mystical cards, alamin natin kung ano ang message para sa mga Leo. Ito na yung kasagutan sa mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo kasi nakikita ng universe o ng spirit guide mo ang pagpupursige mo sa buhay. Kaya bibigyan ka ng blessings, milagro or signs para matulungan ka. At kumukonekta pa itong card na ito na merong magandang resulta yung mga sinisimulan mo. Magiging busy ka at magiging maganda yung kita mo or trabaho at yung blessing na nakakamit mo ay isishare mo sa kapwa mo. Napakaganda ng kombinasyon ng cards mo kasi kahit na mabuti ka sa kapwa mo, kailangan mo pa ring balansehin yung sitwasyon na meron ka. Hindi puro bigay lang, magtira ka rin ng para sa sarili mo. Dahil sa paalala na rin ito ng mga cards na kung ang may kapal, may plano sa iyo, may plano rin ang may kapal para sa iba, sa kapwa mo. Hindi ka kailangan masyadong mag-worry kasi kailangan din ng kapwa mo ng patience na katulad na pinairal mo. May kanya-kanya tayong purpose sa buhay na kailangan nating punan, or i-fulfill. Mission ito na tayo mismo yung kailangan gumawa. Siyempre kakailanganin mo ng suporta ng kapwa mo, pero ang pinaka-main na decisions or ang kikilos ay ikaw pa din. Ang cards mo sa situation ay the Death, Nine of Swords in reverse, Queen of Wands. Itong card na ito ay pinapaalala sa iyo kung ano yung inner strength mo. Yung bang ibig sabihin, willpower, lakas ng loob, confidence, at saka disiplina. Kasi ano man yung kinakatakutan mo ay may katapusan din. May mga tutulong sa iyo, pero kailangan tulungan mo din yung sarili mo. Importante rin yung pakikinig at saka pasensya. Dahil sa dalawang cards na yung nagpapakita na positive yung mangyayari sa buhay mo. Mau-overcome mo yung mga challenges at saka mapagtatagumpayan mo yung nakakapagod na takot na nararamdaman mo. At mapayapa ka nang makakatulog sa gabi. Ang ilan sa career o negosyo nagkakaroon ng konting problema kasi kung noon maraming nakaka-appreciate sa iyo, pero ngayon unti-unti nang hindi nagpapasaya sa iyo kung ano yung mga ginagawa mo or sinimulan. Dahil sa nakita mo na yung tunay na kulay ng mga taong nakakasalamuha mo or kasamaan sa trabaho, sa career man or negosyo. At ang advice ng cards, tapusin mo ng tama yung trabaho mo. Huwag mong pansinin yung mga taong nakakasira sa diskarte mo. Pero kung tingin mo nakakasira na ito sa iyo, unti-unti ka nang maghanap ng panibago muli na simula sa trabaho o kaya sa negosyo.
Ang ilan sa inyo, yung akala mong malapit mong kaibigan, ay hindi pala siya yung naninira sa iyo. May ilang single na nagkaroon ng painful na breakup pero hindi mo gustong harapin yung mundo nang malungkot ka. Pero mabilis ang ilang single na makatagpo muli ng bagong love life. Ang ilan sa inyo sa relationship, itong person mo meron siya mga sinisikreto sa iyo. At ang paalala ng mga cards ay magpakatatag ka sa mga maririnig mo. Kasi yung hinala mo ay totoo pala. Pero kahit na ganito yung nagawa ng person mo na pagkakamali sa relasyon nyo, ay patatawarin mo siya or bibigyan mo siya ng chance. Kasi gusto mong malaman kung ano yung patutunguhan ng relasyon nyo. 7 of Swords, the Fool, 2 of Pentacles. Ito yung mga cards para sa solusyon. Itong card mo sa solution, pinapakita na merong mga opportunities or challenges na darating. Pero ano man yung mangyari, pinapaalala ng mga cards na mas pairalin yung honesty, fairness, at yung kabaitan. Idaan sa tamang proseso at saka tamang pag-uugali yung mga sinisimulan para hindi magiging masama or hindi makakaapekto sa iyo yung magiging resulta. At saka sa financial, pinapakita sa mga cards na kung may balanse at saka kalkulado mo kung ano yung mga dapat mong gawin, bilhin, mapapanatili mong balanse yung financial na meron ka. At saka financial na mismo, money na mismo or swerte ang lalapit sa iyo para matugunan kung ano man yung problem mo at mabigyan ng solusyon. At kung meron ka mang pagdidesisyonan sa financial, balansehin mo lang lahat. Huwag ubusin kung ano yung financial na meron ka. Para sa ilang single, huwag kang malungkot kung nawala yung person na minamahal mo or hindi kayo nagkatuluyan. Kasi marami ka pang makikilala na potential person na makakarelasyon mo. May ilan kasi sa relasyon o kaya sa single na ang naging relasyon or connection mo sa person ay merong betrayal. Ang ilan naging toxic na yung relationship kasi nga hindi kayo magkasundo or magkaintindihan ng person mo. Pero sa umpisang cards, kahit dito, pinipilit mong masolusyonan yung problema nyo sa relationship ng person mo. Kahit na may iba mang nanggugulo nito. Kasi may ilan sa inyo na pinipili mong maging praktikal kesa napiliin yung emosyon mo. Yung mga responsibilidad nyo ng person mo ang mas binibigyan mo ng prioridad. Kung ikaw yung third person, ay mag-isip kang mabuti na hindi ka magamit ng ibang tao para sa sariling kaligayahan. 5 of Wands, the Devil, the High Priestess. May ilan sa inyo na kumpronta mo na yung person na naninira sa iyo or naninira sa buhay mo. Pero ang pinapaunawa ng mga cards, karapat-dapat ba yung ipinaglalaban nyo? Kung career ang pinagtatalunan nyo, mas maigi mag-focus kayo sa career katulad ng sinabi sa mga naunang cards. Pero kung tao ang pinagtatalunan nyo ng person na ito, pag-isipan nyo maigi kung worth it ba yung oras nyo sa pagtatalo. At saka kung ang ilan sa inyo nakukutuban mo na merong mali sa situation, ay
kailangan sabihin mo kung ano yung naiisip mo. Para natitigil kung ano man yung maling gawain or maling desisyon. Ang ilan sa inyo sa kalusugan ay nagkaroon ng recovery. Pero, yung naging sakit mo, yun na yung warning. Piliin na yung mga healthy habits at iwasan na yung sobra sa pag-inom ng alak or kung ano man yung addiction, sa sobrang pagkain na nakakasama sa kalusugan. Walang masama kung kakain ka ng gusto mo, pero kailangan may limitasyon. Ang ilan sa inyo kailangan seryosohin mo talaga yung health issues mo. Marami nang nagiging bawal. Pero hindi pa naman to yung ending. Tuloy pa rin yung buhay. Para sa ilang single, pinapaunawa ng mga cards na meron ka pa rin may experience na person na manluloko. Ano man ang gender niya. Kasi hindi kaya magseryoso ng person. Kaya kailangan mo siyang i-let go. Itong The Tower ang nagpapaliwanag na kaya maraming iba't ibang sitwasyon na nagaganap sa buhay mo na nagiging kalungkutan. Kasi may mga taong hindi pa ready. Pero alam ng may likha kung ano yung nararapat sa'yo na kailangan mong sundin para matupad yung mga goal mo sa buhay at makamit mo yung mission mo or purpose mo sa buhay. Pero sa ngayon ka lang, nagkakaroon ng kalungkutan or nasasyak ka pa sa mga pagbabago nangyayari, unti-unti, ma-adapt mo din sa sarili mo. Matatanggap mo kung ano yung mga nangyayaring pagbabago. Kasi ang akala ng ilan, negative ang dala nito sa buhay mo. Pero ito yung bagong simula na puno ng positive at pag-asa. Para sa ilan na nasa relationship, mula umpisa hanggang dito sa dulo, sinasabi na yung person mo, napakakampante sa'yo at feeling niya napakaswerte niya kasi sobrang maunawain ka. Kasi pinapakita sa mga cards na marami na siyang pagkakamaling nagawa at pilit mo itong naaayos. Pero ang totoo, nag-iingat ka sa person mo at gusto mo malaman kung ano yung nangyayari sa kanya. Kumbaga, nasa sa isip mo yung keep your enemy close. Kaya kung tingin mo problemado ka dun sa third person at sa person mo, mas sila yung problemado sa iyo. Kasi mahirap kang matinag at basahin. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Kahit na marami nang nagawa yung person mo, ano man ang gender niya, na panlilin lang, panluloko, sa love, or sa financial, ikaw pa rin yung may hawak ng puso niya. Kung yung person mo mapanlin lang, ito yung pag-ingatan mo. Kasi yung person mo may mga panahon na chine-check ka niya nang hindi mo alam. Kung ano-ano yung sinasabi niya sa iyo para mapaniwalaan mo siya. Yung mga magandang pakitungo mo sa person mo, meron nitong ending. At nagiging wise yung mga decisions mo kasi para ito sa simula mo. Naaalala mo yung mga panahon na okay pa kayo ng person mo at saka nandun pa rin yung tiwala mo sa kanya. Ang ilan sa inyo meron na kayong anak kaya hindi ka maka-let go sa relationship nyo. Kahit na nagkakagulo yung relasyon nyo, yung person mo ay sweet pa rin sa iyo. Bumabalik pa rin siya sa iyo, sa piling mo. At pinakita na sa tarot cards na binabalanse ng person mo yung oras niya para sa iyo at saka sa ibang tao or sa karir niya. Meron ka pang malalaman sa person mo
na pwedeng siya yung magsabi nito sa iyo or ibang tao. Magaling kasi yung person mo na maglambing na para manatili yung relasyon nyo. Kahit na may mga pagkakamali ang person mo sa'yo, inuulit-ulit na nababalanse nyo pareho yung situation na para hindi lalong maging magulo. At saka napapansin ko lang guys sa cards mo na kahit na yung person mo ay lokohin ka, sa'yo pa rin bumabalik. Paulit-ulit kasi yung cards natin na marami ka pang titiisin sa person mo sa mga pag-uugali niya. Pwedeng nakipag-iwalay ka na dun sa person mo or meron kayong kasunduan dahil nga sa meron kayong anak kung paano yung custody. Taurus, Leo, Libra. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you at saka ingat kayo palagi. Ito naman ang ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. P, W, L, D, Z, T, H, B, C, O.